Isang pare ang gustong sumabak sa politika sa probinsya ng Masbate. Si Father Leo Casas, kandidato ng Liberal Party sa pagkagobernador ng Lalawigan. Mula naman sa makilalang angkan ng mga politiko ang mga posible niyang makalaban. Iginiit naman ng simbahang Katoliko na hindi pwedeng pumasok sa politika ang mga pare. May exclusive report si Lay Alvin. Wild West kung tawagin ng ilang political observer ang Masbate dahil sa dami ng kaso ng political violence sa probinsya. Mula 2007 hanggang noong election period ng 2010, sa Masbate na itala ang pinakamaraming kaso ng political killings. Pumangalawa lang sa Masbate ang Maguindanao. May higpit na magkalaban sa politika ang mga pamilyang namumuno sa Masbate. Ang pamilya ni Governor Rizalino Siachon Lanete at Congressman Antonio Co. May mga napatay na sa magkabilang panig. Pero isang pari ang nais daw na maging alternatibo para sa mga Masbateño sa eleksyon 2013. Tatakbo sa pagkagobernador sa ilalim ng Liberal Party si Father Leo Casas, dating co-chair ng Regional Development Council ng Bicol. Makakalaban niya sa pagkagobernador si incumbent Governor Lanete at si Congressman Co. O di kaya'y ang misis nitong si dating Governor Olga Co. Alam natin yung peace and order problem. Every election na lang andun yung pagiging hotspot ng Masbate. Just like other provinces, yung dynasties, sila na lang po. At ang pinakamalala po talaga yung poverty situation ng Masbate. Andyan din po yung illegal fishing, mining and quarrying. So ito po ang mga issues na kailangan pong siguro magbago sa aming probinsya. It's now time na kailangang may tumayo para sa Masbate. The situation calls for it. Alam daw ni Father Leo ang kanyang pinapasok. Ngayon pa lang, may natatanggap na raw siyang banta sa kanyang buhay. Parte na po ng desisyon ko po dito is yung pong threat sa aking buhay. Matagal ko pong pinag-isipan, black propaganda, and the worst is the threat to your life. Yung mga text po na, halimbawa, andito ka pala sa ganitong lugar, nakikita ka namin, pwede ka naming sundan. So, ang reply ko lang, okay, mas maganda nga, may bodyguard ako kung susunod po kayo. So, I am just here, wala akong kasama. So, sinasagot niyo pa po, Sinasagot ko lang po. Para nakita rin nila siguro, kasi kung hindi mo sasagutin, baka sabihin takot sa kanila. Sa aming pakikipag-usap sa telepono, sabi ni Congressman Antonio Co, kumpiyansa daw siya sa kanilang solid following. Baka sa kalaban pa raw nilang si Governor Lanete makasilat ng boto si Father Leo. Si Governor Lanete naman wala raw ibang masasabi sa kanyang mga makakatunggali, kundi good luck. Pala rin man o hindi sa politika, babalik daw sa pagiging pari si Father Leo. Kasalukuyang naka-forced leave daw siya. Being a priest is to serve people. Kung ang tao mo ay naghihirap, it's a duty of a priest to stand up, to speak yung mga issues na nahihirapan ng mga tao. Ayon sa ilang canon law expert, posibleng masuspende sa katungkulan ng isang pari kung tatakbo ito sa isang elective post. Hindi raw kasi pinapayagang tumakbo sa anumang posisyon ang mga pari dahil malinaw raw na dapat hiwalay ang simbahan at estado. Ilang pari na ang sumubok na pasukin ang politika. Noong 2007, nanalo bilang Pampanga Governor si Father Ed Panlilio. Pero taong 2010 nang ideklara ng COMELEC si Lilia Pineda bilang duly elected governor. Tumakbo uli noong 2010 si Among Ed pero natalo. Natalo rin noong 2007 election si Father Ronilo Omaño sa pagkagobernador sa Occidental Mindoro. Natalo siya uli noong 2010. Si Monsignor Crisanto de la Cruz tumakbo naman sa pagka-mayor sa Zamboanga City pero natalo rin. Lay Alvis, GMA News.